Napakagandang balita para sa Dallas Mavericks at sa kanilang mga fans. Ayon sa ulat, 100% healthy na si Kyrie Irving at handa nang bumalik para sa 2026-7 NBA season matapos ang matinding ACL injury na kanyang tinamo noong March 3, 2025. Dahil dito, malaking posibilidad na muling maging isa sa mga pinakamalalakas na koponan sa Western Conference ang Dallas Mavericks. Sa pagbabalik ni Kyrie, maraming naniniwala na babalik din ang Dallas sa pagiging lehitimong championship contender. Alam naman natin kung gaano kalakas ang Mavericks noong nasa magandang kondisyon pa si Kyrie Irving. Kahit noong panahong nagkaroon ng injury si Luka Doncic habang magkasama pa sila sa Dallas, ipinakita pa rin ni Kyrie na kaya niyang buhatin ang koponan at makipagsabayan sa pinakamahuhusay na team sa NBA. Ngayon, mas kapanapanabik ang sitwasyon ng Mavericks dahil makikita na natin ang tambalan ni Kyrie Irving at Cooper Flagg. Hindi rin maikakaila kung gaano kalakas ang ipinakita ni Flagg sa kanyang rookie season. Pinatunayan niyang isa siya sa mga bagong superstar ng liga at may kakayahang pamunuan ang isang koponan. Sa totoo lang, isa sa mga naging problema ng Dallas noong nakaraang season ay ang kakulangan ng sapat na suporta mula sa ilan nilang mga veteranong star players. Ngunit ngayong babalik na si Kyrie Irving, mukhang mabibigyan na ng tamang katuwang si Cooper Flagg upang maibalik ang Dallas sa tuktok ng kompetisyon. Mas lalo pang naging positibo ang direksyon ng Mavericks dahil si Masai Ujiri na ang kanilang bagong President of Basketball Operations. Kilala si Ujiri bilang isang mahusay na executive na marunong bumuo ng championship caliber na koponan, kaya marami ang naniniwalang nasa tamang kamay ang kinabukasan ng Dallas. Sa lahat ng ito, hindi malayong maging isa ang Dallas Mavericks sa pinakamalaking sorpresa sa Western Conference sa susunod na season. Sa pagbabalik ng isang healthy na Kyrie Irving, pag-usbong ni Cooper Flagg at sa pamumuno ni Masai Ujiri, mukhang handa na silang muling lumaban para sa kampeonato. Kayong mga idol, ano sa tingin ninyo? Makakabalik na kaya ang Dallas Mavericks sa pagiging tunay na championship contender ngayong healthy na si Kyrie Irving? At hanggang saan kaya sila aabot sa susunod na season? Samantala, grabe talaga ang rookie ng Los Angeles Lakers na si Cameron Carr. Bago pa man magsimula ang kanyang unang NBA season, pinag-uusapan na siya dahil sa napakataas niyang 98 vertical leap sa NBA 2K27. Mas nakakagulat pa rito na unggusan niya ang dalawa sa pinakamahuhusay na high flyers sa buong NBA. Si Cameron Carr ay may 98 vertical leap habang sina Anthony Edwards at Ja Morant ay parehong 97 lamang. Alam naman natin kung gaano kataas tumalon sina Anthony Edwards at Ja Morant. Ilang beses na nating nakita ang kanilang mga monster dunks na halos sumasabit na ang ulo nila sa ring dahil sa sobrang taas ng talon. Kaya naman talagang nakakagulat na mas mataas pa pala ang rating ng Lakers rookie pagdating sa vertical leap. Ibig sabihin, hindi lang shooting at athleticism ang aasahan ng Lakers kay Cameron Carr. Posibleng maging isa rin siyang walking highlight reel dahil sa mga matitinding dunk na maipapakita niya sa oras na magsimula ang NBA season. At kung pagbabasehan ang ipinakita niya noong naglalaro pa siya sa college, hindi ito imposible. Kilala si Cameron Carr sa kanyang matitinding slam dunks at eksplosibong pagtalon, kaya marami ang naniniwalang dadalhin niya ang parehong enerhiya at excitement sa NBA suot ang jersey ng Lakers. Kung magtutuloy-tuloy ang kanyang development, maaaring isa siya sa mga rookie na pinakaabangang panoorin ngayong season, lalo na ng Lakers fans na sabik makakita ng panibagong high-flying star sa kanilang koponan. Kayo mga idol, ano sa tingin ninyo? Kakayanin kaya ni Cameron Carr na patunayan na karapat dapat siya sa 98 vertical leap rating at maging bagong dunking sensation ng NBA? Wants it into the corner, Carr. Late clock, Carr left alone, makes him pay.